Mga hagik-hik na ang tuno ay parang malandi at mga haplos na animoy humihimas ng manok na alagang tandang. Yun ang nakikita ng mga kabaryo ni Lani kapag kasama niya si Kagawad, na kapatid naman ng asawa niya, ibig sabihin bayaw nga niya. Pero puro hinala lang noon ang mga taga-baryo kay Lani at sa kanyang bayaw, hanggang sa lumaon ay totoo na pala ang paggapang ni Kagawad sa asawa ng kapatid nito. Nang alas 8:30 ng gabi sa isang barangay sa Kalinog, Iloilo, biglang nagtsismisan na naman ang magkakapit-bahay nang makita nilang pumasok na naman sa bahay ni Lani ang mismong bayaw niyang si Kagawad Nestor Torrio, habang nasa trabaho pa ang asawa nitong si Ramon Torrio. Mas bata lang ng 2 taon sa kanya. Ayon sa mga nakakita, hindi ito simpleng dalaw dahil tuwing ganitong oras, nakapatay ang ilaw sa sala, nakasara ang pinto, at mahina lang ang ilaw sa kusina. Pattern na ilang buwan nang pinag-uusapan ng mga taga-baryo. "Boy, di na ito tama. Gabi-gabi na lang si Kagawad niyan," sabi ng isang kapitbahay na ayaw magpakilala. Pagdating ni Ramon mula sa construction site, hawak ang bag. Doon mismo niya inabutan ang 2 aninong gumagalaw sa loob ng bahay nila. At nang buksan niya ang pinto, huling-huli niya si Lani at ang kapatid nitong si Nestor na magkalapit, pawis, at halatang galing sa derby sa kama. Alam niyo na ang ibig kong sabihin. Sabungan sa kama ang nangyari. Panigurado. Bimbangan to the max. May hawak na 22 na baril noon si Ramon dahil matagal na niya palang inaantay ang pagkakataong patayin ng mismong kapatid niya na tumatay sa ulo niya kapag nakita at nahuli niya sila. Nahuli naman niya, kaso tapos na atang inararo ang asawa niya. Kaya naman biglang nagbunuan si Kagawad at Ramon hanggang sa nanakbo si Kagawad nang pumutok ng 2 beses ang baril. Sumigaw si Kagawad at mabilis naman na nagkumpulan ang mga tao sa bahay at sa bakuran nila Ramon. Bakit naging ganito ang nangyari sa Kagawad at sa kapatid nito? Ganito kasi ang nangyari, mga kaibigan. Taong 2007, sa mismong bayan ng Kalinog, Iloilo. Panahon na ang hawak ng tao ay puro mga Nokia model at ang pinakamalaking sikreto ay nakatago lang sa inbox ng cellphone. Panahon ng only text, panahon ng mga message na good evening po, at panahon na kahit nasa trabaho ang mga lalaki, ang mga misis naman ay busy sa kaka-text ng kumain ka na sa kung sino man ang nagpapakilig sa kanila. At sa Kalinog, hindi na bago ang chismis, kaya noon pa man, may mga nakakakita na kay Lani at kay Kagawad Nestor na parang may mali siya. Pero noong mga una, hindi pa talaga matibay ang hinala. Yung paglalakad nila sa gilid ng kalsada, yung tawa na parang naglalandi, at yung ngiti ng Kagawad na parang nakatsamba ng malaking tilapia. Pero kahit ganon, sabi ng ibang kabaryo, hala, baka close lang yan, magkapatid naman sila. At ang iba naman, ay aba, iba na yan, parang hindi pang kuya ang lambing na yan ha. Pero dahil bayaw siya at misis na nga ito ng kapatid ni Kagawad, marami ang tumahimik. Madulas ang tao kapag may posisyon. Kahit mali, hindi agad pinapansin. Pero ganito kasi ang hindi alam ng karamihan sa baryo, mga kaibigan. Bago pa nangyari ang sabungan sa kama na nahuli mismo ni Ramon, matagal na palang may pinanggalingan ang relasyon na ito. Ang masarap na bawal sa pagitan ni Lani at Kagawad Nestor. Hindi iyon biglaan, hindi milagro, at hindi aksidenteng tukso lang. May pinagmulan talaga noong high school pa sila. Taong 1999 sa Kalinog National High School, kilala na noon si Lani bilang malantod. Mabilis kiligin, mabilis tumawa, at mabilis sumama kung sinong lalaki ang nagpapakilig. Hindi naman siya masama, pero ang reputasyon niya ay parang apoy. Mabilis kumalat, mabilis pag-usapan. May mga nagsasabing, minsan daw, may nakakita kay Lani sa likod ng building kasama kung sinong lalaki. Nakaakap, nakadikit, at halatang may ginagawang hindi pang magkaklase. Ito yung parang syota ng campus. Si Nestor naman, ordinaryong lalaki lang siya noon. Tahimik, mapagmasid, mayabang ng konti, pero hindi yung tipong nagagalusan dahil lang sa babae. Hindi siya sikat at hindi rin siya campus crush, pero kilala siyang marunong umilag sa mga babaeng alam niyang problema.
Kaya kahit alam niyang maraming humahabol kay Lani noon, wala siyang pakialam. Para kay Nestor, malandi yan, hindi ko papatulan yan. Yun ang linyang binibitawan niya noon. Hindi niya alam na darating ang panahon na kakainin niya ang mga sinasabi niya tungkol kay Lani. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, wala nang naging balita sa isa't isa ang dalawang ito. Si Lani at si Nestor, nakagawad na ngayon ng baryo. Pero nung pumasok ang 2005, dito muling nagkita ang dalawa dahil ang kapatid ni Nestor na si Ramon ay si Lani na pala ang mapapangasawa. Sa una, simpleng kamustahan lang. Aba, parang di ka tumanda, biro ni Nestor. Dati maiksi palda mo, ngayon mas maiksi. Tawa si Lani. Yung tawa niyang malandi pa rin tulad ng high school. At doon na nagising ang curiosity ni Nestor. Hindi dahil maganda si Lani o dahil sexy, kundi dahil gusto niyang malaman kung pareho pa rin ba ang ugali nito tulad ng dati. Pero ang totoo, tutol pa nga noon si Nestor na si Lani ang mapapangasawa ng kapatid niya dahil kilala niya ang babaeng ito na malandi. Pero syempre, wala siyang nagawa dahil yun ang gusto ng kapatid niya. Kaya ikinasal nga si Ramon at Lani Torrio na ngayon sa kwento. Dumaan ang 2 taon. Sa kasamaang palad, hindi pa nagkakaanak ang dalawa. At dahil dito, fast forward sa 2007, taon ng Nokia phones, taon ng only text, taon na inbox lang ang kailangan para masira ang relasyon. Nagkapalitan kasi ng numero ang magbayaw sa cellphone, si Lani Torrio at si Kagawad Torrio. Doon nagsimula ang text-textan. Nokia era noon. Walang messenger, walang video call, inbox lang. Unang text ni Nestor, "Sis, uwi na ako kanina. Naalala kita bigla." Simpleng linya, pero sa babaeng tulad ni Lani, iba ang dating nun. May mali siya agad dahil nga sa pagkatao niya. Sagot ni Lani, "Haha, ang bilis mo naman mag-text." At doon na nagbukas ang pinto ng tukso. Nagpatuloy sa pambubula ang Kagawad sa mga text at minsan binibigyan pa niya ng pasalubong si Lani pag galing siya sa palengke. Iisang compound kasi ang lugar nila at wala pa namang asawa si Kagawad nung mga panahong iyon. At dahil kilala ni Nestor ang ugali ni Lani noong high school, kampante siya. Kaya sinubukan niyang itulak pa ng mas malalim ang relasyon nila. "Ganyan ka pa rin ba? Mabilis kiligin?" Text niya kay Lani. Sagot ni Lani, "Depende sa nagte-text." At doon na nag-init ang mga pangyayari. Hanggang sa parang may nagbago na. Tuwing dumadaan si Nestor sa bahay, napapansin ng mga tao na biglang nag-aayos si Lani. Nagpapabango kahit walang lakad. Kapag may dumadaan na kapitbahay, kunwari, batchmate lang ang trato nila. Pero ang tinginan nila, hindi pang batchmate, hindi pang magkakapatid, yung tinginang may laman. Yung tinginang parang may namamagitan na o may nangyayari na sa kanila sa kama. Kasi masyadong komportable ang mga to. Isang gabi, si Ramon ay nasa trabaho pa. Mahaba kasi ang biyahe nito mula sa pinapasukang trabaho sa construction. Si Lani naman ay nasa kusina. Dumating si Nestor, kumatok, at walang ano-ano ay pinapasok siya ni Lani sa bahay nila na wala nang usap-usap pa. Wala pang 5 minuto, nag-iba na ang kaganapan. Hindi naman masyadong nagtagal sa loob si Nestor. Pero ang hindi alam ni Nestor, may nakakita pala sa kanya pagpasok niya sa bahay ni Lani. Si Oscar, pinsang buo rin nila, nasa kabilang kalsada lang ang bahay. Kitang-kita niya sa tapat ang bahay ni Lani. At sabi niya sa kanyang salaysay noong nagkabaranggayan ang kaso na ito, paglabas daw ni Nestor ay mukhang nagmamadali pa ito, tapos inaayos pa ang buhok. Pagkatapos ng gabing nahuli ni Oscar si Kagawad, napalihim na gumagapang sa hipag niya mismo. Ilang araw lang ay nalaman na rin ni Ramon ang kahina-hinalang galawan ng asawa niya at ng kapatid nitong Kagawad. Hindi man buo ang ebidensya, pero sapat na kay Ramon ang sabi-sabi. Kasi ano naman ang dahilan ni Oscar para siraan ang asawa niya? Ibig sabihin, totoo ito. Hindi na siya nag-aaksaya ng oras. Hinilan niya si Lani, pinasakay sa tricycle, at diretso silang pumunta sa barangay hall ng baryo. Pagdating nila doon, halata sa kilos ni Lani ang tensyon, yung tipong nanginginig ang tuhod pero pilit nagpapakatatag. Si Ramon naman tahimik lang. Hawak niya ang bag na may 22 na baril
at wala ni isa ang nakakaalam na armado siya. Hindi rin niya alam kung mababaliw ba siya o kakalma. Pagpasok nila sa loob, nagulat si Kapitana Mercy. Hindi ito pangkaraniwang reklamo, hindi utang, hindi away kapitbahay, asawa laban sa asawa. At mas matindi, asawa laban sa sariling kapatid. Anong problema dito? Tanong ni Kapitana. Kapitana, niloloko ako ng asawa ko, kasama ang mismong kapatid ko. Alam na ng buong baryo. Lahat sila may nakita. Kahit pinsan ko. Tumahimik ang hall. Sila ni hindi makatingin kahit kanino. Kapitana, gusto kong ipatawag ang kapatid ko. Ngayon, hindi agad kumibo si Kapitana. Pero dahil eskandalo na sa buong baryo ang bulong-bulungan, pinatawag niya ang kagawad. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Nestor, nakapolo at malinis ang suot. Pero halatang wala sa sarili. Hindi niya inaasahang dadatnan sa hall ang kapatid at si Lani. Pagpasok niya, diretsong titig agad si Ramon sa kanya. Wala nang paligoy, wala nang drama. Ano, kuya? Hindi ka pa rin ba aamin? Tanong ni Ramon, nanginginig ang panga. Hoy, Ramon, huwag ka mag-asta dyan na parang hindi mo alam ang asawa mo. Huwag mo akong sisihin sa kahinaan niyang babae. Sagot ni Nestor. Mayabang, taas baba ang tingin kay Lani. Yun ang huling straw. Tumayo si Ramon, lumapit, at bago pa man makapalag si kagawad, sinapak niya ito sa panga. Malakas. Tumunog na parang kahoy na nabalian. Bumaligtad ang upuan ni Nestor habang bumagsak siya sa sahig. Nagsisigawan ang mga tao sa labas dahil rinig hanggang waiting shed. Hoy, tama na! Sigaw ni Kapitana habang tumatakbo ang mga tanod para paghiwalayin sila. Pero huli na. Tumayo si kagawad, sumugod pabalik at tinamaan si Ramon sa tagiliran. Nagkahilahan, nagkatulakan. Parang dalawang kalabaw na nag-aabang kung sino ang unang bibigay. Hinila si Lani sa gilid, umiiyak. Pero walang lumalapit sa kanya. May tanod na nakahawak kay Nestor. Pero nagpupumiglas ito, sigaw ng sigaw. Ako pa ang sinisisi nyo. Ako pa? Itong asawa mo. Hindi na natapos ang linya niya. Tinanggaban siya ulit ni Ramon. Rinig ang sapakan, ang yapak, at ang kalabog ng mesa. Halos hindi makontrol ng mga tanod ang dalawang magkapatid. Si Kapitana, galit na galit, nagbabangga ng mesa para tumigil ang dalawa. Tigil! Kung hindi kayo titigil, ipapapulis ko kayong dalawa. Sigaw niya. Doon lang sila huminto. Hindi dahil kay Kapitana, kundi dahil hingal na sila. Pula ang mata, pawisan, at halatang kung wala lang tao, tuloy ang patayan nila. Pagkatapos ng gulo, wala ring narating ang meeting. Wala silang ebidensya. Puro sabi-sabi. Puro bulong-bulungan. Puro hinala. Ang tanging lumabas sa bibig ni Lani ay pag-iyak at pagsisinungaling. Kapitana, titigil na po ako. Wala na ito. Hindi ko na ulitin. Ayaw ko masira ang pamilya ko. Sabi niyang nanginginig, hawak ang braso ni Ramon. Sa harap ng hall, sa harap ng mga tanod, tumango si Ramon. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na tapos na talaga. Pero 1 linggo lang ang lumipas pagkatapos ng iskandalong iyon, bumalik ang lahat sa dati. Mas malala pa, mas tahimik, mas tuso, at mas palihim. Tuwing 8:30 ulit dumadaan si kagawad sa bahay ni Lani. At ang mga tao sa baryo hindi na nagulat. Eto na naman sila, sabi ng isang kapitbahay. Check, hindi na talaga makakamot ang kati ng babaeng yan. At doon nagsimula ang mas mabagsik na parte ng pagtataksil. Yung tipong kahit nahuli na, kahit napahiya na, at kahit muntikan ng magpatayan, hindi pa rin maputol ang tawag ng tukso ng dalawang hayok sa laman. Pero ang hindi alam ni Nakagawad at Lani, matagal na palang nakaplano ang lahat kay Ramon. Hindi ito pagkapikon lang, hindi ito dahil sa init ng ulo. May binabantayan siyang batas na matagal na niyang narinig sa Article 247 ng Revised Penal Code. Kapag nahuli ng isang mister ang asawa at kalaguyo nitong mismong nakikipagtalik, hindi ito murder at hindi ito homicide. Destiyero lang ang parusa, yung ipatatapon ka sa malayong lugar pero hindi ka ikukulong ng dekada. Kaya si Ramon, habang tahimik, habang walang imik, habang hindi umiiyak, iisa lang ang laman ng utak niya.
Kapag nahuli niya ng aktong aktwal, tapos na ang buhay ng dalawa. At doon palang magsisimula ang tunay na kwento. At nang dumating ang gabing hinintay ni Ramon, hindi niya nakita ang eksaktong gusto niyang mangyari. Ang kaso lang, talagang gusto na niyang patayin ang kanyang kuyang kagawad. Kaya nga, pagkatapos ng 2 putok na umalingaw-ngaw sa buong kanto, nagsilabasan agad ang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang bahay. Halatang galing sa hapong tahimik pero biglang ginising ng putok ng 22 na baril. Yung iba walang tsinelas at halos lahat nag-uunahan papunta sa bakuran ni na Ramon dahil sa lakas ng sigawan mula sa loob. Pagdating nila sa harap ng bahay, bumungad agad ang eksenang parang sa pelikula. Si Kagawad Nestor nakatihaya sa lupa, nanginginig ang buong katawan habang hawak ang tagiliran. Pilit gumagapang pero hindi magawa dahil siya ang tinamaan ng 2 putok. Si Ramon naman nakatayo sa tabi, hawak ang baril. Yung unang putok, tumama sa tagiliran ni Kagawad. Tinamaan pero kaya pang tiisin, kaya pang magsalita, kaya pang gumalaw. Pero yung pangalawang putok, yun ang nagdala ng pinakamalalang tama. Tumama sa ibabang likod, dumiretso sa may lumbar area, at dahil sa maliit pero malikot na trajectory ng bala, tumalbog pa sa buto bago sumabit sa nerve line. Kaya nung bumagsak siya sa lupa, napasigaw siya ng, "Ramon, putang ina mo, Ramon!" habang sinasampal ang lupa na parang hindi niya alam kung saan niya ilalabas ang sakit na nararamdaman niya. Napatigil ang mga tao, hindi alam kung lalapit ba o tatakbo. Pero lumapit din ang 3 lalaki, sina Boyet, June at Arvin, para buhatin si Kagawad. At habang inaangat nila ang katawan niya, doon nila nakita ang bagay na kinabahan sila. "Pare, teka, hindi niya maigalaw ang paa." Lumingon si June kay Boyet at kahit hindi pa sinasabi ng doktor, alam agad nilang masama ang tama. Samantala, si Lani nakaupo sa gilid ng pinto, nanginginig at hawak ang laylayan ng damit. Hindi makalapit, hindi makapagsalita, at hindi makatingin kay Ramon o kay Kagawad. Yung itsura niya, halatang hindi niya alam kung matatakot ba siya o magsisisi ba siya. At ramdam iyon ng mga kapitbahay. May nagbulong pa, "Ayan kasi kakalandian. Ayan ang balik." Pagdating ng tricycle, mabilis nilang isinakay si Kagawad. Hirap huminga, humihingal, nanginginig. Pero mula ulo hanggang paa, isang parte ang hindi gumagalaw. Ang 2 binti, nakabuka, nakahandusay. At habang umaandar ang tricycle pa ospital, naririnig pa ng mga tao ang pag-iyak ni Nestor. Naiwan si Ramon sa bakuran. Hindi tumakbo, hindi nagtago. Para siyang nawalan ng lakas sa tuhod at napaupo sa maalikabok na sahig. Walang nagsalita, walang lumapit. Yung mga tao, nakatingin lang sa kanya. May galit, may awa, may takot. Pero karamihan hindi makagalaw dahil kitang-kita nila ang itsura ng lalaking naging produkto ng panloloko ng asawa at ng mismong kapatid niya. Sumunod din naman si Ramon sa ospital. Nang nahimasmasan siya, sumama siya sa nanay nila Kagawad. Naiwan si Lani. Sa ospital, diretso si Kagawad sa emergency room. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang doktor na halatang hirap sabihin ang balita. Tinamaan ng nerve sa may bandang lumbar. Hindi pa natin masabi kung permanent pero sa ngayon, hindi gumagalaw ang binti. Walang umimik. Yung nanay ni Nestor napaupo sa bangko at napahawak sa mukha. Si Ramon umupo lang sa sulok, tahimik, walang salita. Hindi umiiyak, hindi sumisigaw, hindi nagmumura. Tahimik na parang pinipiga ang dibdib niya. Pagbalik nila sa bahay, wala ring nagsalita. At wala na rin si Lani sa bahay ni Ramon. Pag-uwi ng nanay nila mula ospital, nadatnan niya si Ramon na nakaupo sa dilim, hindi kumikibo. Umupo siya sa tabi at sinabi na kailangan munang umalis ni Ramon kahit sandali para makahinga. Hindi tumugon si Ramon, pero halatang naiintindihan niya. Pagod na siya sa loob. Kinabukasan, kumalat agad ang chismis sa buong baryo. Hindi raw makalakad si Kagawad, lumpo na raw. Si Lani daw may nakasama ng lalaking taga-ibang baryo. At si Ramon, hindi lumalabas ng bahay. Naging usapan siya sa bawat tindahan pero walang lumapit para tulungan man lang. Si Ramon ang pinakamalinis sa 3 pero siya ang parang pinagsakluban ng mundo.
Pagdating ng ika-10 araw, maagang maaga, may nakakita kay Ramon na naglalakad sa kalsada bitbit ang isang lumang bag. Hindi siya nagsalita, hindi nagpaalam, hindi tumingin sa likod. May nakahulang sumakay siya ng bus para maghanap ng bagong trabaho, pero walang nakasigurado kung saan talaga siya nagpunta. Parang nawala na lang siya bigla. Si Lani naman, base sa huling balita, may kinakasama ng iba sa kabilang bayan. Hindi na bumalik, hindi na nanghingi ng tawad, hindi na nagpaliwanag. Para bang normal lang sa kanya ang lahat ng ginawa. Si Nestor ay nanatiling nakahiga sa ospital, nakadiaper, hindi makagalaw, at araw-araw umaasa na baka biglang dumating si Lani. Pero bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nare-realize na hindi na babalik ang babae. Siya na ang magdadala ng kahihiyan habang buhay. Sa dulo, silang tatlo ay walang napala. Nagsimula sa libog, nauwi sa gulo, at nagtapos sa buhay na hindi na mababalik sa dati. Walang nanalo. At ganito ang realidad ng buhay kung puro paglulukuhan ang mangyayari.